Ngayong gabi sa atuang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atuang daily dose of God's Word. Another night that we will be together to learn from the things of God. So mga kaigsuunan, let us begin our study by way of singing. Be not dismayed, whether betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil with heart that fail, God will take care of you. When dangers fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Then weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Maayong gabi again sa atong tanan mga kaigsuunan. Sa atong mga Biblia palihog sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Ato ang text is found in verse 12 to 14. But I would like to read verse 6 down to verse 14. So Isaiah chapter 40 verses 6 to 14. The Bible says, follow me with your eyes. The voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain. O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He shall feed his flock like a shepherd,
And he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Who hath measured the waters in the hollows of his hand, and meted out heaven with a span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance? Who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselors hath taught him? With whom took he counsel, and whom instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and shewed him the way of understanding. Let's pray. Father in heaven, Lord, indeed, you're the great God, and you are the only great God in the universe. We need you, Lord. We need you to bless us. We need you, Lord, to empower us. And Lord, we need you to give us victory tonight, because we rely on you, our great God. Tagay kami kaalamamahan that we could understand even part of your word, because we know we are limited to understand all of it. I pray that the wisdom that you will provide, Lord, help us to understand the things that we need. We need to survive, and we need to have victory. We need to glorify you to the fullest. Ubani mong ubos nga lagad, that your servant can preach and can declare your word to these people mightily. In Jesus' precious name, we ask, and to the power of the Spirit, we ask all these things, Lord. Amen and amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsunan. In our devotional, the title is The Greatest Teacher. But I would like to entitle our Bible study tonight, mga kaigsunan, The Great God. The Great God. Now, when we talk about the great God, we must first look at ourselves. Compared to the great God, what are we? Unsa man ta? Atubangan sa great God, mga kaigsunan. But first of all, let us talk about our text. Saan itong text, mga kaigsunan? Actually, it is talking about comfort. Comfort sa mga katauhan sa Diyos at this time, mga kaigsunan. Now, ang book of Isaiah ay 66 chapters. The first 39 chapters is referring sa Old Testament thoughts, and the second 27 chapters is talking about the New Testament thoughts. Muna siya og the whole Bible in miniature, ang book of Isaiah, mga kaigsunan. In the first 39 chapters, it talks about the justice of God. And in the second 27 chapters, it also talks about the justice of God. Pero naa siya kalahian. Nganuman, in the first 39 chapters, it talks about justice of God in this way. Ang mga katawhan naghimo og dili maayong mga butang, they have sinned against God, and because of God's justice, God must punish His people. So that's the justice in the first 39 chapters. But mga kaigsuonan, in the second 27 chapters is lahi na pod nga justice ang ginaistoryahan sa Ginoo. But the same justice. Unsa man nga justice? If in the first 39 chapters, the justice is God's people committed sin and God must allow them to suffer, must punish them. In the second half, the people now are doing good things. Kay pag-abot dito sa Babylon, mga kaigsuonan, gipunggan sila nga magsimba sa Dios, and they wanted to worship God in that foreign land. And because of their worship sa Ginoo, they suffered because of it. Nag-anto sila tungod sa ilang pagsimba sa Ginoo. Nag-anto sila tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo. And as a result, mga kaigsuonan, God's justice is at play because they are suffering for the sake of God. God must save them. Ano na po yung justice, di ba? Two different kind of justice, mga kaigsuonan, but the same justice. In the first part, God's justice must play in a manner tungod kay ang katawhan sa Ginoo nagsimbag Dios.
naghimo og mga dili maayo, so they must be punished. In the second part, they are worshiping God in the right way, but they are suffering because of their faith, so God must save them. Justice gihapon. And sa tuwang text karon mga kaigsuonan, because they are suffering for God, and God will give them justice, God wants to give them comfort. Verse 1, atong tanaw ng verse 1 sa Isaiah chapter 40 mga kaigsuonan, the Bible says, Comfort ye my people, saith your God. Comfort ye my people. Now, the word comfort is misunderstood by the modern man in our time today. Kaya nga naman, pag may kag-comfort, di ba imo bitang hapyud-hapyuron, murag mo na to ang atong pagkabalo sa comfort mga kaigsuonan. Pag naay bata nga muhilak, imong isayaw, imong ikadel, imong gakuson, imong ihag kay naluya, imong i-comfort. But mga kaigsuonan, that is not the comfort that we are talking about in this chapter. Now, what do you mean when the Bible says comfort? Comfort mga kaigsuonan, it means, akong gisulat ganina ang meaning, comfort is to build up, to give strength in order to continue. So when you say, you will be comforting someone, it is actually, you are building up that someone. Imong ginatagaan siya kusog para mulahutay taliwala sa pagsulay. Ang comfort mga kaigsunan sa Bible, dili ka kuhaon sa imong pagsulay para duyan-duyanon ka kay para mawala imong kasakit, no. That is not the comfort that the Bible is talking. When the Bible is talking about comfort mga kaigsunan, God will not take you away from the trouble. God will not take you away from the pain, but God will build you up. God will give you strength in order for you to survive in the midst of that pain nga imo ang ginagian mga kaigsuonan. And God is giving the Jews, the Israelites, reason now to be comforted, reason to be builded up, reason, strength para makalahutay sila sa ilang mga kasakit sa ilang kinabuhi. So mga kaigsuonan, no, sometimes God will save us from trouble ug kwaon taniyas kasakit. But mga kaigsuonan, there will be more glory for God if God will give us the strength para mulahutay. God will give us the strength para makapadayon taliwala sa mga kasakit nga atong nagian mga kaigsuonan. So I hope the next time that you face trouble sa imong kinabuhi, do not just ask nga Lord, kuhaan na ni Ginoo. Ang imong pangayoon sa Ginoo, number 1, Ginoo, unsa man ang angay na kong buhaton para kini nga trouble or kasakit nga akong gakaagian is mahimong alang sa imong kahimayaan. Ikaduha nimong pangayoon, Ginoo, tagaay kog kusog nga ako ning malahutayan ug makita ka pinaagi ni ini nga sitwasyon. You see, so everything must be for the glory of God mga kaigsuonan. So I hope by the grace of God, comfort atong ginapangita sa Ginoo, dili katong kuhaon tas Ginoo, duyanon taniya unya pagkahuman nga ihatang tagaan og kanang hapyud-hapyud sa tong likod. That's not the comfort that we are talking about tonight. The comfort that we are talking about is for us to be builded up, to give us strength para makalahutay ug makaangkon og kusog nga makapadayon mga kaigsuonan. Now, as the title of our text kaganina, as I have told you, our lesson as I have told you, is The Great God. The Great God. Now, unsay pasabot nako or unsay pasabot nato when we say this great God? First of all, mga kaigsuonan, in our text, we must understand our situation. Ug unsa ta? Tanaw nimong Bible mga kaigsuonan, verse 6, let me read it for you again. The voice said, cry. And he said, what shall I cry? Unsa man ako ang isyagit? Unsa man akong isultis mga katawhan? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. Mga kaigsuonan, sumala pa sa pulong sa Ginoo, kita kuno atong mga unod murag sagbot. And ang atong goodliness mga kaigsuonan is just like the flower in the field. Ang imong kagwapa, ang imong prestige, ang imuhang unsa ba nang kaayo nga naa nimo mga kaigsuonan. Whatsoever goodness in you is just like the flower in the field. You see, there are flowers kaniadto mga kaigsuonan. Why? Because ang daghan kay og mga barren land kanila kaniadto, and most of the time ang ilang mga flower
naay do kada buntag nya katong mga throughout the night gikan sa gabi mutubo tong gitawag mga sagbot unya mamulak sila. Mamulak sila sa morning hangtod pag ad-ud tong tutok pag abot sa hapon nalayos na. Mura kunog inana ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Inana ang atong mga unod. Paspas kaayo. You know, some of us, especially ato ang mga kaigsunan who are already senior citizens, usahay malingaw ka nga magunahuna sa imong pagabatanon. Usahay, di ba, sa atong panahon kon kay Facebook naman, kaniadto pag mamisita mig mga dagkong balay sa una ang ihatag sa amoa kay kanang album. Kunya paghuman tong mga album among pagkakanahon, ang mga bata pa sila, bata pa among mga lula. You see? And di na mo ma-imagine nga inaani day kagwapa among lula sa una nya karon among lula kay kuana kanang bako na, puti ng buhok, nangunot na ang nanay mga wrinkles. Dili malikayan. But mga kaigsunan, it's nice to imagine your physical appearance 30 years ago, 40 years ago. And ato makitaan mga kaigsuunan nga dali ra kayo nagligid ang adlaw nahimong semana, niligid ang semana nahimong buwan, nahimong daghang katuigan mga kaigsunan, and here you are today. You see, we are just like a grass. Ang atong paggabatanon or inyong paggabatanon mga kaigsunan is just like yesterday. And we are looking forward, kami nga mga batanon, nga one day, muna po na mong hunahon, we will just look backward, nga inaani ang mga panagway kaniadto, inaani ang mga kusog kaniadto, pero karon luya na. And we must realize mga kaigsuunan nga atong mga kinabuhi, lumalabay lang ta diri sa kalibutan. Mulabay lang ka diri sa kalibutan mga kaigsuunan. You see, nato makitaan, di ba sa New Testament unsa man ang giingon sa Biblia in James chapter 4, familiar verse ang mga gasangyaw sa pulong sa Ginoo. But let me read it for you mga kaigsuunan. The Bible says in James chapter 4 verse 14, whereas ye know not what shall be tomorrow. You see? Be on the morrow. Pakakabalon sa metabo sa ugma. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. Ang ato kunong mga kinabuhi, mura kunog aso, nga nagpakita sa mubong panahon, apan nagakahanaw lamang. So igsoon, inana ang atong kinabuhi. Kung tanaw nimo ang verse 7, the grass withereth, sa atong text going back, Isaiah 47, chapter 40, verse 7, the grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it, surely the people is grass. Sad pag-unsay pa imong himaya karon? Unsa pa kakabantugan karon mga kaigsuunan, mulabay ra gihapon ka. Imagine those people in the olden times. Katong mga sikat kaayo kaniadto, silang Fernando Po Jr., di ba? Silang Madonna. You see? Na ato makitaan mga kaigsuunan, those people were people na piting sikata kaniadto, piting gwapuha kaniadto. But where are they today? Nangadugta na, ikaunas mga ulod. Kaya atong kinabuhi lumalabay lamang. So mga kaigsuunan, unsa man imong buhaton samtang buhi pa ka karon? Unsa imong buhaton samtang wa pa kaon sa ulod ang imong lawas? Unsa imong buhaton samtang gaginhawa pa ka? Samtang gadaloy pa ang mga dugo sa imong mga kaugatan, unsa imong angay buhaton? Tanawang ingon sa verse 8, the grass withereth, the flower fadeth. Look at this. But the word of God shall stand forever. But the word of God shall stand forever. Unsa kunoy mulungtad sa dayon? Ang pulong sa Ginoo. So mga kaigsuunan, kay mulungtad man sa dayon ang pulong sa Ginoo, itanom ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Tumana ang pulong sa Ginoo para makaangkon ka og lasting things. Mga butang nga mulungtad sa dayon mga kaigsuunan, tanawa ang mga butang nga giingon sa pulong sa Ginoo, kay kana ang mga butang nga mulungtad sa dayon. Ang imong kagwapa, ang imong kinabuhi, ang salapi sa kalibutan, unsa man ang mga propiedad sa kalibutan, mahanaw lamang. I am not saying that those things are bad. Ang pingi imong lawas, pang lipstick pod para dili lusmad. Ang pingi ang imuhang lawas, healthy ka. Pero mga kaigsuunan, ayaw taon ibutang sa imong hunahuna nga diha lang taman ang kinabuhi.
Ang giingon sa Biblia sa ikaduhang Korinto 4:18. Open your Bibles there. 2 Corinthians chapter 4. Sa verse 18 mga kaigsuonan, ingon sa Biblia, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So mga kaigsuonan, ang mga butang nga dili makita, mautong mga butang nga mulungtad sa dayon. And we are looking at those things, eternal life, heaven, the promises of God. Sometimes dili nato makita karon, but mulungtad sa dayon. I hope by the grace of God, we hold on those things mga kaigsuonan. You see? So, those are us. We need to be comforted. Nga naman, lumalabay lang ka. Dili ta magdugay nining ibabaw sa kalibutan. That's why, buhato nato ang tanan. Nga mabiyaan nato ning kalibutan. Nga much better place. And how can we do it? Tell people about the Word of God. Nga naman mga kaigsuonan, even though you cannot make this place a better place, you know that you are going to a better place if you are saved. Moray na kanindot. Diba? Ang mga atheist, mga kaigsuonan, mo lang ginailang prinsipyo, I live in this earth and I will do my best to leave this earth a better place. But kita nga mga Kristohanon, we also do our best to make this place a better place when we live. But mga kaigsuonan, at the same time, we also secure that after we leave this place a better place, we also secure that we are always going, or we are going to a better place or the best place. You see, leave this place a better place and secure that you will be going to the best place. And that's Christianity mga kaigsuonan. You see, wala man ta dili na ta makinglabot nga mapangit itong kalibutan, no? Wala man na naghugaw-hugaw mga Kristohanon, dapat tarungon nato atong kinaiyahan, dapat tudluan to atong mga katawan og maayong kinaiyahan para atong nimbiyaan ang kalibutan nga maayo. Natay legacy nga gibiyaan, pero mga kaigsuonan, we must tell people that there is the best place nga moabot, and we must prepare for that. You see? So, muna kita nga mga tao lumalabay lang ta. Now, the other one, kay kita nga mga tao lumalabay lang man mga kaigsuonan, kita nga mga tao mga matay man, nindot kayo nga comfort because God cares. Nabalaka ang Ginoo. In verse 11 mga kaigsuonan sa tuong text, ang tanaw nimo ang atoang ang gitawag verse 9, verse 9, the Bible says, O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain. O Jerusalem, that bringest good tidings. May balita, good tidings. Lift up thy voice with strength. Lift it up. Be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Syagit. Isultis mga katawhan ang maing balita. Unsa man ang maing balita di ay? Unsa man ang comfort nato nga mga tao nga susama lang sa sagbot ug sa mga bulak sa parang. Unsa man ang ato ang comfort, God cares. Behold your God. Isulti ang maing balita. Verse 10, behold, the Lord will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. So mga kaigsuonan, God, our God is coming, and he will rule over us. He will guide us. He will strengthen us. Ug siya ang makig-away para nato, siya ang muhatag natog kusog mga kaigsuonan. In verse 11, look at this. He shall feed his flock like a shepherd. Siya ang atong magbalantay. He shall gather the lambs with his arms. You see? He will gather the lambs with his arms and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. So mga kaigsuonan, no, ang atong magbalantay ang Ginoo. So igsuon, natay kusog. Makalahutay ta. Mupadayon ta. Nganuman, God is our shepherd. Walay magkulang kanato. Siya atong magbalantay mga kaigsuonan. Siya ang maguban kanato. Siya ang atong kusog. Siya ang makig-away alang kanato mga kaigsuonan. Ug siya ang mutabang nato para kita makalahutay. You see? So I hope by the grace of God, it will be your comfort nga ang Ginoo mo abot. Di kanya pasagdan. Ubanan ka niya. Yes, luya ka. Yes, mura kag sagbot. Pero mga kaigsuonan, sa kamot sa Ginoo, bisan pag mura kag sagbot nga mahanaw lamang,
apan sa kamot sa Ginoo mulungtad ka sa dayon kay siya ang source sa kinabuhi. He is the source of life, and in God you will never die. I hope by the grace of God mga kaigsuunan ato nang kuptan ug ato na siyang tuuhan mga kaigsuunan. Now, kung tanaw nimo ang Biblia, so number 1 ato nakit-an that we are weak. We are just like grass. Number 2, even though we are just like grass, He cares. He cares. And because He cares, mangutana ka, Pastor, unsa may mabuhat sa Ginoo? Sa ako what can He do? Now, gitubag, we must have great view of God. Usahay gagmay kitag lantaw sa Ginoo mga kaigsunan. We have a very very small view of God. We must look at God as a great God. Kung dako kay imong paglantaw sa Ginoo, gamay kay imong paglantaw sa imong problema. You see? Kung dako kay imong pagtan-aw sa Ginoo, gamay kay imong pagtan-aw sa pagsulay. And that's true. You see? Mga kaigsuunan, most of the time katong mga tao nga grabe kadagkog pagsulay, pero makita nimo nagmalipayon gihapon ngano man dagko kay pagsulay pero mas dako ang ilang pagtan-aw sa Ginoo. Mauna nga gamay lang ang ilang pagbati sa ilang mga kabugaton. Why? Because they have a great God. Now look at this. Verse 12. Tanawa unsa kadako ang Ginoo. Who hath measured the waters. Look at this. Who hath measured the waters in the hollow of His hand. You see? Kabantay ka na imong kamot, di ba? Murag na ay lahom diri. Ang Ginoo kuno, gisukod kuno niya ang katubigan. Pinaagi lang sa hollow siyang kamot. You see? Tanawa kadako ang Ginoo. Di ba? Nakasakay na kag barko mga kaigsuonan. Nakasakay kog barko kaniadto. Pauli diri sa Mindanao gikan sa Manila. There are lingi tanaw nimo layo gyud kaayo ang tubig, tanaw nimo na sa kuan lahom kaayo ang dagat. Daghan kayong tubig mga kaigsuonan. Di ba? Pero hunahunahon nimo inana kalapad ang katubigan. Gisukod lang sa halo sa kamot sa Ginoo. Inana kadako ang Dios nga imong gilagaran. Now ato makit-an mga kaigsuonan nag-ingon ang gitawag nga pulong sa Ginoo. Continue reading. And meted out heaven with a span. You see? Gisukod kuno sa Ginoo ang langit sa iyang dangaw. Gidangaw lang niyang langit. Tiyaw mo na. You see? Kabalo ka mga kaigsuonan. Unsa man kaduol ang duha ka star. Kay in our solar system there is only one star and that star is sun. Ang kanang atong star sa atong solar system is sun. Now, kabalo ba ka unsa ka layo kung imong i-compare ang kani nga sun o another star, the next star, unsa ka layo? Na imagine na mga kaigsuonan kani akong Bible, na ituldok sa Bible. Kaya tanawan ninyo sa inyong Bible, na may mga Bible, tanawan ninyo mga kaigsuonan ang diri sa verse 12. Kung tanawan nimong verse 12 ang kaigsuonan, na ay kama diha, na ay question mark sa last, di ba, kaning balance. Kanang question mark na ituldok sa ilalom. Imagine na, nga kanang tuldok, mo na kadako ang sun, kanitong sun diri. Imagine na. Kabalo ka kung unsa kalayo ang ikaduhang sun? You see? Naapa sa mga 5 kilometro mga kaigsuonan. Kani nga tuldok, ang next sun is murag 5 ka kilometro ang kalayoon, ikaduha nga sun. In ana mga kaigsuonan, imagine nimo kalay ang duha ka star. Una kana gidangaw lang sa Ginoo. You see? Inana kadako ang Ginoo nga atong gilagaran mga kaigsuonan. He's a great God. Dako ang Dios tong gilagaran. Nganong gamay man tong paglantaw niya. Dako ang Dios atong gilagaran. Now look at this, palento magbasa. And comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in a scale, and the hills in a balance. Ipangtimbang lang niya ang mga kabukiran, ang mga dagko kay nga mga bukid. You see? Great God. Dako kay ang Dios atong ilagaran. So mga kaigsuonan, kani nga dako nga Dios, dili ba nato masaligan sa atong gagmay nga mga pagsulay? Kani nga dako nga Dios mga kaigsuonan, dili ba nato masaligan sa atong mga problema? Iya ang tanan. He's a great God. You see? Magtuyok-tuyok lang sa iyang kamot kaning kalibutan nga ato ang gipuy-an. Nya kung nagtuyok-tuyok sa iyang kamot ang kalibutan nga atong gipuy-an, dili ba nato masalig sa iyaha ang atong mga kasakit, atong mga problema, atong mga tinguha, atong mga pangandoy, atong mga gustong mahitabo mga kaigsuonan. Believe in Him. Saligi siya. Kung dako imong paglantaw sa iyaha, igsuon, gamay na lang imong paglantaw sa imong pagsulay. Nang pangutana po karon, Pastor, kung inana kadako ang Ginoo,
Hunaon baka kuniya nga kagamay nako. Kung tanaw nimo ang verse 15 mga kaigsoon, look at this. Behold, the nations are as a drop of a bucket. Sa tanawan nimo, kita kay dakong balde. Ang kana kunong mga nasod kuno, mura kunog isa ka tulo lang sa usa ka dakong balde. You see? Naana ka. Kung ang nasod tulo lang sa balde, ako mura kog kagaw atubangan sa Ginoo. Mao po na giingon ni Abraham katong nangutana bitaw siya about kang Lot bitaw nga kung sunugon bagid sa Ginoo ang Sodom ug ang Gomora. Ana si gitawag nga Abraham kang sa Ginoo, Ginoo, pasaylo ako, mura ra kog usa ka aspect of dust, mura ra kog usa ka lusok sa abog Ginoo sa imong tubangan, anas Abraham. Pero pasaylo ako Ginoo nga mangutana ko nimo. You see? Nang mangutana karon, hunaon tas Ginoo inaana ta. Kagamay atubangan niya. Importante ba ta niya nga inaana ta ka mura tag abog siya nga tubangan? Pero tanawa ang gingon sa Salmo mga kaigsunan. Kapitulo 8. Psalm chapter 8. Look at this. Ingon pa ang Psalm chapter 8 mga kaigsunan sa verse 4. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Higala, the same question nagipangutana sa Salmo. What is man that thou art mindful of him? And that is answered in the book of Deuteronomy because of love. Gigugma kas Ginoo. In the book of John chapter 3, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So mga kaigsunan, gugma. San pag mura kag kagaw atubangan sa Ginoo, itinimong gamaya, gihigugma kaniya. Ug sa nahigugma nimo mga kaigsunan, nakailas sa nimo, apil ang imong mga buhok, gi ihap sa Ginoo, gi kabalo ang Ginoo og pila mga kaigsunan. You see, no ato makita ni nana ka-importante atubangan sa Dios mga kaigsunan. Ay, see God as a great God. Verse 13. What directed the Spirit of the Lord, or being His counselor, hath taught him. Kinsa may nagtudlo niya? Diba usahay magampo ta atong tudloan ng Ginoo. Ginoo, gusto ko ani Ginoo, gusto ko mo ni imong buhaton Ginoo. Mo na tong problema mo nang dito bagon tong pagampo. Ay nga naman pag magampo ka, imong tudloan ang Ginoo kung unsa ang iyang buhaton. Muna imong problema igsuon. Di ba kung magampo ta, Ginoo, nga ano man ni Ginoo, pwede ba Ginoo nga kwaon nimo ni, pwede ba Ginoo nga buhaton nimo ni, pwede ba Ginoo nga mao na to ang ginabuhat. Tong ginatudluan ng Ginoo kung siyang ginabuhat, sa iyang buhaton. But mga kaigsuonan, I would say nga wala po dautan nga mao po na imong pangayoon sa Ginoo, because there are prayers in the Bible that asking God to do something. Pero naay greater prayer than that. You see, again ha, walay dautan nga mangayo kas Ginoo, mosulti ka Ginoo kung unsay imong gusto, it's good. But what I am saying mga kaigsuonan is na ay greater form ana nga prayer. Unsa man pastor? Ingna ang Ginoo, Lord, unsa ang akong angay buhaton? Instead of telling God what to do, ask God what you must do. And that's the time mga kaigsuonan. Mas tarong ang mahitabo. Kay dili imong plano ang imong gisulti sa Ginoo, kung dili gipangayo nimo ang plano sa Ginoo. And when you ask the plan of God, hula to pod yang tubag. Wait for the answer. And when the answer comes, higala tumana pod kung unsay gustos Ginoo. Kay usahay manggod mahadlok tag pangutana kung unsay gustos Ginoo. Kay nganuman basing di ta kaangay sa gustos Ginoo, munang mahadlok kag pangutana. Pero mga kaigsunan, makaangay man ka o dili, tumana lang. Itong Ginoo dako kaayo di masayop. Di ba? Ang iyong sa Biblia, di ba? Sa verse 13, who hath directed the Spirit of the Lord? Kinsa may nagtudlo niya, kinsa may nag-guide niya. Kinsa may tigtambag niya. Verse 14, with whom he counsel, who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and showed him the way of understanding. Kinsa may magtutudlo sa Ginoo. Kinsa man ang nag-advise sa Ginoo. The answer is wala. So mga kaigsunan, kung walay makatambag sa Ginoo, kung walay makatudlo sa Ginoo, nganong imong tudluan ang Ginoo kung siyang angay buhaton? Nganong imong tambagan ang Ginoo kung wala man di ay makatambag niya? Now tanawa ang gingon sa Isaiah 55. Isaiah 55 mga kaigsuonan verse 8, the Bible says, ingon pa sa Ginoo, 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts. Look at that. Neither are your ways my ways, saith the Lord. Look at that.
My thoughts are not your thoughts, ingon pa Ginoo. Verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Higalay igsoon, mas dako ang kahibalos Ginoo, ug mas dako ang pamaagis Ginoo, labaw ang pamaagis Ginoo. Higala na kay mga plano sa imong kinabuhi. Na kay mga gusto buhaton, pero igsoon, mas nindot gyud ang planos Ginoo. Mas maayo gyud ang pamaagi sa Ginoo. So igsoon, why don't we trust God and magnify Him? He is great. Basin karon, naglibog pa ka. Luwas ba gyud ka ko, pastor? Gipansin ko ato nga dako nga Dios. You see? Gamay kay ka, dako kay ang Dios, pero gipakamatian kaniya. Ay napaglangan, pag hinulusol na sa imong mga sala, gihigugma day ko. Ako nga magkasala, gihigugma ko sa dako nga Dios. Repent. Namatay siya tungod sa imong mga sala, gilubong na banhaw after 3 days. Buhay siya karon. Kung tawgon nimo siya, luwason kaniya. Tawga siya, Jesus Christ, save me. Ug iya kang luwason karon. Ay napaglangan, dawata siya nga mahimo nimong ginog manuluwas, tuuhi siya og paghinulsol sa imong mga sala. Usa ka awit alang kanimo igsoon. There comes to my heart one sweet strain, a glad and a joyous refrain. I sing it again and again. Sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Through Christ on the cross, peace was made, My debt by His death was all paid, No other foundation is laid for peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. In Jesus for peace I abide, and as I keep close to His side, there's nothing but peace that beats heart. Sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Amen. Thank you for that song. Magampo ta mga kaigsunan. Father in heaven, we thank you Lord sa imong mensahe karon. Truly Lord, we need your strength. We need you to build us up. And we need you Lord to show us more of you. Kay bisag usa ka kudlit Ginoo, panamo nasabtan kung unsa gyud ka man, because you are so great. And thank you Lord for revealing us things about you. And we enjoy
the things that we know about you, Lord. But we ask for more. Shower us more with knowledge of you, O God, and help us to have true relationship with you, Ginoo. Help us to enjoy you more and to see you more, magnify you. And Ginoong Diyos, we pray that we could show how great you are to more people, that more people, Lord, will know and will be blessed and will be happy to serve the great God. Salamat sa imong kayo, Ginoo. Bless these people, bless their prayers, their desires. Ikaw magatagbo na ini, Ginoo. And help us, Lord, to see what you want from us and what you want for us, and help us to obey and to follow it. Salamat sa pagtubag sa mga prayers. Salamat, Ginoo, kay ikaw nahigugma ka namo, even we are just speck of dust. Salamat sa imong gugma. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa itong tanan. Ngayong gabi.